tuwing pag-aaralan ang Biblia ng walang mapanalanginin, mapagpakumbaba, at natuturo ang Espiritu, ang pinakamalinaw at pinakasimple, at pati ang pinakamahihirap na mga talata nito ay mababaluktot mula sa tunay nitong kahulugan. Pinipili ng mga lider ng kapapahan ang mga bahagi ng kasulatan na pinakamaiging magagamit sa kanilang layunin, ipinaliliwanag ang mga ito ayon sa ikasisiya nila, at pagkatapos ay ihaharap ito sa mga tao, samantalang ipinagkakait sa kanila ang karapatang personal na mapag-aralan ang Biblia at maunawaan ang mga banal na katotohanan nito. Ang buong Biblia ay dapat ibigay sa mga tao ayon sa kung anong mababasa rito. Mas makakabuti pa sa kanila ang huwag na lang turuan ng Biblia kaysa makatanggap ng aral ng Biblia na ipinaliliwanag sa ganon kalubang kamalian. Ang Biblia ay ginawa upang maging gabay ng lahat ng gustong makaalam sa kalooban ng lumikha sa kanila. Ibinigay ng Diyos sa mga tao ang lalong tiyak na salita ng hula, ang mga anghel at maging si Kristo mismo ay dumating upang ipaalam kay Daniel at kay Juan ang mga bagay na kailangang mangyari kaagad. Yung mahahalagang bagay na iyon na may kinalaman sa ating kaligtasan ay hindi hinayaang mabalot sa hiwaga. Ang mga ito'y hindi inihayag sa paraang malilito at maliligaw ang tapat na naghahanap ng katotohanan. Ang sabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Habakuk, isulat mo ang pangitain, at gawin mong malinaw sa mga tapyas na bato, upang ang makabasa niyon ay makatakbo. Habakuk 2:2. Ang salita ng Diyos ay malinaw para sa lahat ng nag-aaral nito ng may pusong mapanalanginin. Bawat kaluluwang tapat talaga ay darating sa liwanag ng katotohanan. Ang liwanag ay itinatanam para sa mga matuwid, Awit Kapitulo 97 versikulo 11. At walang idol siyang makakasulong sa kabanalan malibang ang mga kaanib nito ay masikap na naghahanap ng katotohanan na gaya sa natatagong kayamanan. Sa pagsigaw ng liberalismo, ang mga tao'y nabubulag sa mga pakana ng kaaway, samantalang sa lahat ng oras siya'y panayang gumagawa para sa katuparan ng kanyang layunin. Habang siya'y nagtatagumpay na ipalit sa Biblia ang mga palapalagay ng mga tao, ang kautusan ng Diyos ay naisa sa isang tabi at ang mga iglesia ay inaalipin ang kasalanan samantalang sinasabi nilang sila'y malaya. Para sa marami, ang mga pananaliksik ng siyensya ay naging isang sumpa. Ipinahintulot ng Diyos na mabuhos sa sanlibutan ang baha ng liwanag sa pamamagitan ng mga natuklasan ng siyensya at sining, subalit maging ang mga pinakamatatalinong isipan, kung hindi nagagabayan ng salita ng Diyos sa kanilang pananaliksik ay maguguluhan sa mga pagsisikap nilang siyasatin ang kaugnayan ng siyensya at ng banal na kapahayagan. Ang kaalaman ng tao kapwa sa material at sa espiritual na mga bagay ay bahagya lamang at kulang, kung kaya't marami ang hindi kayang ipagkasundo ang mga pananaw nila sa siyensya at ang mga sinasabi ng kasulatan. Marami ang tumatanggap sa mga teorya at haka-haka lamang bilang mga katotohanan sa siyensya at inaakala nila na ang salita ng Diyos ay dapat subukan sa pamamagitan ng mga turo ng huwad na kaalaman, unang Timoteo Kapitulo 6 versikulo 20. Ang manlalalang at ang kanyang mga gawa ay hindi kayang maabot ng kanilang pangunawa, at dahil hindi nila ito maipaliwanag sa pamamagitan ng mga batas ng kalikasan, ang kasaysayan ng Biblia ay ipinalalagay nilang hindi kapanipaniwala. Yung mga nag-aalinlangan sa pagiging kapanipaniwala ng mga kasaysayan ng luma at bagong tipan ay malimit na sumusobra pa at pinag-aalinlanganan na rin ang pagkakaroon ng Diyos at iniuukol sa kalikasan ng walang hanggang kapangyarihan. At dahil kinalag na ang kanilang angkla, sila'y binayaang hamampas sa malalaking bato ng kawalang pananampalataya. Kaya't marami ang naliligaw sa pananampalataya at nadadaya ng dyablo. Ang mga tao ay nagsisikap na maging mas matalino pa kaysa sa lumikha sa kanila, sinubukang saliksikin at ipaliwanag ng pilosopiya ng tao ang mga hiwagang hindi mahahayag kailanman sa buong panahong walang hanggan. Kung ang sasaliksikin lamang at uunawain ng mga tao ay ang mga bagay na ipinaalam ng Diyos tungkol sa kanyang sarili at sa kanyang mga layunin, sila'y magkakaroon ng napakalaking pagkaunawa sa kaluwalhatian, kadakilaan, at kapangyarihan ni Jehovah, anupat mapapagtanto nila ang sarili nilang kaliitan at masisiyahan na doon sa mga inihayag para sa kanila at sa kanilang mga anak. Isang obra maestra ng mga pandaraya ni Satanas ang panatilihing magsaliksik at maghaka-haka ang isipan ng mga tao tungkol sa mga bagay na hindi ipinaalam ng Diyos at hindi niya binabalak na maunawaan natin. Ganyan nawala ng lugar si Lucifer sa langit. Dahil sa tinapos mo ang video ito, pakitulungan mo naman akong suportahan aking YouTube channel sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like. Malaking tulong na po yan sa akin. God bless po sa iyo.